Class 103. Kami yung unang class ng 1991 sa Ranger. Matapos namin noon, balik mission kami sa Kalinga, Payao, 1992, March. Doon na na-experience namin yung akala namin kasi okay lang yung time na yon na mag-ranger ka. Pero nung mission na, doon na namin nakita yung para palang Vietnam itong Kalinga pa yun, yung time na yun. Napunta kami doon sa 5th Outer Brigade, dinala kami doon. Pinick up kami ng chopper, 5 chopper. Tapos 2 Sikorsky, 1 Tura-Tura ang escort namin. Dinala kami doon sa area ng 48 IB sa Marag Valley. Pagdating doon papunta kami ng Mabiga Complex noon, yun ang target namin noon. Akala namin ganun lang kadali. Yung pala, maraming mga suyak pa noon. Suyak, madadaanan mo dun sa mga daan ng yung mga trail na maliliit. Marami na kami na experience na sa suyak pa lang, marami na kaming wounded. Tatlo na yung wounded namin sa suyak pa lang, sa 3 grupo namin. Unang inkwentro namin, ang team leader ko noon ay si Lieutenant Bumanglag. Yung unang inkwentro namin, paakyat kami. Pero akala namin, easy lang kami pag-akyat namin doon sa taas. Kasi yun ang first time namin na mag-inkwentro kami. Akala namin, hindi pa gaano makalaban doon. Pag-akyat namin sa taas na gano'n, yun pala, naroon na yung kalaban, naglilina ng landmine sa itaas. Hanggang sa yung lead scout nga namin, kasi kami, nasa Sikin team. Una yung kay Master Turmon. Yung kay Master Turmon ang naunang nabakbak kasi siya yung leading. Pagdating sa taas, nasa lubong nung classmate ko na nagtatanim na landmines. Imbis na putukan kasi niya, tumawag pa siya. May kalaban. Di nabulabog yung kalaban, nagpaputok hanggang sa yung isang team namin. Siyempre pataas. Nag-ipon-ipon kami, nabalik na kami yung natatabunan dun sa kasi biglang nagbulabugan eh. Hanggang sa makakuha nga namin, ma-search namin. Inatake namin ang gusto hanggang sa yun. Nakuha namin yung itaas, pinakatok-tok. Yun, nakarecover ka ng landmines na doon. Hanggang pangalawang araw, inkwentro na naman kami sa pangalawang hill. Yung pangalawang na doon. Meron na naman nagtatanim ng landmines. Nakuha na naman namin yun. Hanggang soon, doon na kami nakarecover ng isang baril. Naroon na isang body count. Doon naman tinamaan yung isa naming silip. Miri, yung tarsa namin, doon na tinamaan. Hanggang sa doon na kami nagpaumaga, gabi nakita na namin yung target namin na Mabiga Complex. Malaki ang area niya kasi parang barangay. Saan ka nakakita ng maraming ilaw? Wala namang kuryente doon sa lugar kasi nasa gitna ng bundok. Nakita namin talaga na yung pala ang papasukin namin na kinabuong magahan, baba na kami. Aakyat pa lang kami dun sa taas, sa first post nila. Doon na. Walop na kami dun kasi grabing pukpukan na. Talagang halos nga nabundid namin dun halos na 6 na dun pa lang. Ang gagawa namin nagpaputok pa naman ng kalaban ng 1, 2, 3 sure ball. Yumayakap na kami dun sa mga malalaking laging na mga kahoy, mga nakatumba. Doon na kami kasi oblast na yung aming yung putok nila eh. Yun, hanggang sa nag-request na kami ng mga fire support, mga yung tura-tura, yun medyo nagkalma doon pagdating doon. Hanggang sa pinipilit namin kunin yung itaas, yung post, hindi namin makuha. Kasi maraming landmines, isa pa, doon yung mga tao nila, naka-skirmisher na. Sabi, nag-issue yung mga leader namin na
i-withdraw muna kasi hindi nga kaya. Nasa pagmadaling araw, nagbaba na kami ng bangin. Sa bangin kami dumaan kasi sa dami ng wounded na namin, 18 na yung wounded namin, sa gilid na kami ng bangin dumaan. Naglambiti na kami doon. Hindi namin naasahan na pag aakit namin ganyan, meron na namang naka-ambush position sa amin na kalaban. Doon na naman kami nagkabulabugan hanggang sa yung mga opisyal namin. Hinda Lieutenant Raimundo pa noon na ipursot ng itaas para makuha namin high ground. Hanggang sa nakuha namin yung itaas, doon na, nag-fire support na naman kami, nag-request na naman kami. Kuan yan, halos na ano na naman, na nag-peaceful na naman. Hanggang sa, wala na kami makain eh. Puro magi na lang, magi ang pagkain namin. Wala kaming tubig, 3 araw na kami hindi kumakain. Puro magi lang, walang tubig. Kaya naisipan namin talagang magana yung mga braso ng mga kasama ko, yung mga wounded, magana mga sugat, mga sahita. Hindi naman kami makapag kuha ng ng air support dahil yung chopper dahil wala nga, hindi ka pwedeng dahil virgin pa yung pures. Hindi ka pwedeng magtatabas, titirahin ka naman ng kalaban. Kaya inisip namin na na lang, single file na lang kayo pauwi. Withdraw na talaga. Kaya yun, talagang ang namin, kada high ground doon pala sa Kalinga na yan, may detachment na yung mga MPA. Yung time na yun. Hanggang sa yun, naka-withdraw kami. Nakapunta kami doon sa isang barangay, may detachment doon. Kahit nga detachment doon ay nakalubog na eh. Para itago lang sila eh. Yun. Nung dumating naman si Major pa noon si General Cobalis ngayon, siya ang aming coast director noon. Sinalubong kami noon doon sa detachment na yon. Hindi ko na natandaan kasi sandali lang kami doon. Halos nalilito na kami sa lugar. Dahil sa sobra ng gutom, puyat, pagod. Ayan, sinundo na kami doon. Madaling araw, nauna siyang mag-move. Sabi, withdraw na lang tayo kasi withdraw na kami noon. Kuto, naka-score na kami noon eh. Maganda na rin ang score namin noon. Kahit na nagka-wounded kami, naka-score pa rin kami na maganda noon. Hanggang sa yun, umalis na nga kami doon sa lugar. Withdraw na kami. Withdraw na nga lang kami. Punta na kami doon sa isang detachment na sumunod. Na-encuentro pa kami. Yung isang grupo namin dito sa may kaliwa. Kay naman yun. Grupo naman ni Lieutenant Diaz pa noon. Tsaka Lieutenant Talusig. Yun. Inabot na naman kami ng gabi doon. Hanggang sa yun. Pag nang natapos, dire-diretso na kami doon sa brigade. Yun yung experience namin doon sa Kalinga nung ito yung namin, yung mga na-experience namin between nung kami, mga encuentro doon sa Kalinga. Bali nung makarecover na kami ng ng mga explosive, sinako yun, daming nakasakong mga explosive nila, yung nakalagay pa sa bagoong. Mga bagoong paano ng uso na nilalagyan nila ng landmines, mga pako, yung may mga ginupit na yung mga barbed wire, yan. Naroon sa loob ng ng mga lalagyan ng bagoong panon, ng mga dilata. Yun ang makaramihan noon, yun ang aming na-recover noon. Tapos yung mga series na wire, yung mga yun ang na-recover namin, mga sinako yun. Kadami. Nung encuentro naman namin sumunod na araw, yun na nga, kami ang lead scout ni Udtuhan noon. Kami ang leading noon. Pababa na kami, galing na doon kami sa taas. Nakarinig kami ng nagkikwentuhan doon sa baba. Nasilip namin yung bahay, naroon pala sila. Mga MPA, nag-aalmusal sila.
ang kwa namin nito ni Udtuhan, nag-ano kami kay Sir, kay Captain Bumanglag, Sir. May kalaban sa baba. May nagkikwentuhan, may aramas. Sabi niya, oh, skirmisher na, dahan-dahan lang. Yun, hanggang sa yung isang section namin, nag-skirmisher kami. Yun na, nakita namin na nagluluto sila, yung iba kumakain. May nakasandal na M203 dun sa gilid ng kusina. Kaya naisip namin na kalaban na ito. Yun. Kaya sabi ni Sir, sige, lapit tayo dahan-dahan. Nung nagkumanda ito si Captain Bumanglag ng fire, yun, na ano namin, yung pala, marami pala sa loob. Yung iba nagtagbunga na kasi may mga babae pa rin. Nung assault na kami kasi nasusunog na yung bahay, wanan mang M203 namin, susunog na. Di tagbungan na yung mga kalaban hanggang sa naiwan sa loob, apat na tao yung nasunog. Pero kalaban yun kasi kalapit pa nila yung mga armas nila. Yung isang M16 na may M203 nakuha ng tropa ko rin. Yun ang hindi nasunog. Yung iba, apat na 5 power, M16 at saka Garan, M14, yun nasunog yung ko namin yung mga baril lang at saka yung mga ibang bandoler sunog din. Kaya hindi nga kami makalapit dun sa lugar dahil nagpuputukan pa yung mga magazine, yung mga bala. Nung hupa na yung apoy, yun, sinerts na namin. Doon na namin yung may 4 na body count doon sa loob, nasunog. Tapos nakuha namin yung mga baril, 4 din, bali 5, yun na-recover namin doon. Isang hindi nasunog na M16 with M203. Ngayon sa report na may wounded na mga isang babae, yung isang babae nasa labas pa, nakuha namin. Tapos yung iba, wounded, nagtakbuhan naman. Yun ang na-withdraw yung tropa nila. Pagkatapos noon, yun, ipagkita kami sa yung isang IB doon na halos mahubara na rin. Yun ang kalig-up namin time na yun kasi kailangan din namin ng pahinga. Yun, na kami doon. Nakapagpahinga na kami.